Magandang araw sa inyo mga banateros at eto na naman, meron na naman tayong pag-uusapan at babanatan. Kasi etong si Madam Mayor Hani Lacuna ay mantakin mong ilaglag ang sarili. Mantakin mo ba naman na banatan mo sarili mo? Dito sa interview na ito, pahiyang-pahiya siya. Dito sa interview na ito, booking. Ay, tako, grabe ho. Pag ito, napakinggan ho ninyo hanggang dulo. Ako, ipapaliwanag ko sa inyo. Na alam mo, naawa ako dito kay Madam Hani Lacuna kasi dapat ko ako sa kanya. Wag na po siya magpa-interview. The more that she opens her mouth, the more na siya po ay lalong nalalaglag. Ito, pakinggan po natin kasi para mas maintindihan natin kung ano yung sinasabi ko. Okay, pakinggan natin itong interview ni Madam Hani Lacuna dito sa Mayor ng Maynila at sa interview ni Karen Davila na tila gusto niya sanang idiin si Yorme Isko Moreno na siyang nagbigay ng alam mo yun, ng lugar para siya ay maging mayor. Ngayon ay tila puro bitterness, tila puro banat ang ginagawa niya kay Yorme. Okay, pakinggan po natin kayo na humusga. Ito po ay audio laang at picture naman po ni Madam Mayor Hani Lacuna. Pasok. All right, joining us now on Hot Copy, we have with us Manila Mayor Hani Lacuna. Mayor Lacuna, good morning to you. Good morning, Karen. Hi. Ba't naman ganyan ang pinili mong picture? Wala, yan na screenshot ko. Kasi ganyan, pagka ang tao, daldal ng daldal, nahuhuli sa sariling uso. Gago! Ito, pakingge. All right, first, I want to wish you a good morning. And we were talking off air that you are recovering from an illness, right? Yeah, coughing for about a week. Yan, kawawa naman siya, maawa naman kayo. Galing nga siya sa sakit, kayo naman. Sige na nga, nakakaawa na. Now, but this is the last day of my antibiotics, so I'm okay. Okay, well, thank you so much for taking our invitation on Head Start. So the race in Manila. Well, a lot's been said about this, but let me ask on Head Start again. What's it like now that you are running against former Manila Mayor Isko Moreno? You were close like siblings. He calls you ate. In a press conference, you said you felt betrayed. Yes. Nakakalungkot, Karen. Sa totoo lang. Bakit? I feel betrayed because ito na yung walang katapusan bitterness. Walang katapusan betrayed. Ako, madam, ito suwestiyon ko lang naman. If I were your political advisor, tama na dyan sa salitang betrayed. Hindi nakakatulong sa'yo yung salitang betrayed. Para kang babaeng hindi makamove on. Walang biro, hindi ho maganda kasi yung salitang betrayed. Okay sana pakinggan, tama na isang beses. Kung lahat na lang ng interview mo umiikot dyan sa salitang betrayed, para kang isang babaeng hindi mapakali at iniwa ng isang jowa. Madam, okay lang yan sa mga babae, yung mga babaeng mahilig sa drama. Okay lang yan. Kaya lang, madam, political na usapan ito, ikaw ay isang leader. Leader ka, masasabi nating pinuno ka ng isang lungsod. Hindi mo dapat pinag-uukulan ng pansin ng mga negatibo, ngunit bilang isang leader, dapat, hindi, wala yan sa akin. Kung betrayed. Importante, gawin ko trabaho ko, maayos ang trabaho ko, naninilbihan ako, lalaban ako dito. Hindi yung, kawawa naman ako, betrayed ako forever in my life. Stop! Hindi, di ba ho? Hindi, ito lang ito yung advice ko lamang. Kung gusto nyo isang unsolicited advice, tigil na yung betray na yan.
Hindi yung nakakatulong sa inyo yan, madam. Sa totoo lang. So many instances na he has already said na hindi maglalaban ang mga magkakapatid. Hindi sinabi niya yon even during the wake of my father. In a lot of instances, even in party gatherings in front of barangay officials, it's all in social media. So I feel betrayed kasi bigla siyang tumakbo. And one more thing, when he left office, when he did not win the presidency, in fact, talked to us, Vice Mayor Yul and myself, na sinabi niya, pinagbili niya na, Yul, sabi niya ganon, patapusin mo si ate ha, sabi niya ganon, tapos ikaw naman. And then he said, ako, sa gedli-gedli na lang, magtuturo ako siguro, retired na ako. And then he asked me if I could. Sabi daw ni Yorme, sa gedli-gedli na lang ako. Retire na lang ako siguro. Madam, you're not paying attention to the words. Siguro. Ulitin natin ha. Nanggaling na po yan sa bibig ninyo, madam. Ang sinabi sa inyo ni Yorme, dito lang ako sa gedli-gedli. Retire na lang ako sa inyo. Siguro. Ayan. Galing po sa kanya na. Sabi niya ganon. Tapos, ikaw naman. And then, he said, ako, sa gedli-gedli na lang. Magtuturo ako siguro. Retired na ako. Tuturo na lang siya siguro. Retired na siya. Ibig sabihin, somehow there is a chance of going back. Just don't mess up. Parang ganun eh. Parang ganun ang dating ni Yorme. Just don't mess up. Siguro, turo na lang ako. Kaya lang, madam, you messed up. And then he asked me if I could retain most of his department heads para daw kasi may continuation ng mga programs. And of course, bilang ate, and naniniwala naman ako sa kanya because I've worked with him for the longest time, he had good intentions and he was concerned sa Manila. Pero unfortunately, during the past months, hindi nangyari yata yun. In fact, I was already calling the attention of some of these department heads regarding yung work ethics nila because there have been a lot of complaints. Halimbawa po, sa traffic, yung pangungotong and everything, sa basura, lahat po yan, yung mga department heads were department heads na pinagbili niya po sa akin that I should retain. So, dito pa lang, makikita mo na how ang leadership ni Mayora Lacuna. Alam mo, dito madam, pasensya na po madam Mayor Lacuna. Dito, nilaglag niyo yung sarili niyo. Noong unang pinapanood ko to sabi ko nga talagang pakikinggan ko ito. At didinggin ko at susubukan kong intindihin ng buong puso ko, kaisipan, itong sinasabi mo, madam. Okay, intindihin ko talaga. Kaya lang, nung nakita ko kaagad yun, unang-una pa lang, ito senaryo sabi ni Yorme, yung mga department na baka naman pwedeng i-retain mo para continuity. Ang concern ni Yorme, continuity. Tapos, nung nabulilyaso, kuno, according to you, halimbawa, yung basura, halimbawa, yung kotongan sa traffic, alam mo, ma'am, anong ginawa mo? Instead na inako mo yung responsibilidad, isinisi mo doon sa mga tauhan mo. Isinisi mo kay Yorme dahil nilagay niya yung mga tauhan na yan. Ito na lang, madam Bakit nung panahon ni Yorme maayos yung mga tauhan na yan? Diyan pa lang nilaglag mo na sarili mo. Why? It's because it's the same people performing different ways. Anong ibig ko sabihin, madam? Parehong tao, magkaibang performance. Parehong tao, Parehong tao yun.
Bakit magkaiba ang performance? Nung panahon ni Isko maayos, nung panahon mo sablay. Now, you would put the blame to Yorme. Can you see the logic, mga kababayan? Can you see the logic? Tao mo na ngayon yan. Nung panahon ni Yorme, maayos yan. Same tao, hindi naman napalitan. Mas pwede pa nga mangyari sana kung napalitan. Ay, mali ako. Nang pagpalit ng tao, palitan natin yan. Hindi. Ano ginawa mo? Sinisi mo pa rin si Yorme. Si Yorme o si Isko Moreno, ang kanyang intensyon, continuity. Nung napunta na sa iyo yung leadership, hindi mo na nakontrol. Tapos ang may problema si Isko. Hindi, ako nagtatanong lang, madam. Nakikita nyo mga kababayan yung problema? Nung hindi niya nakontrol yung mga tao, si Isko na sinisi niya. Malaking problema natin yan. Madam, kasi ang tao, eto para lamang sa kaalaman mo, madam ang tao talaga, they're prone na gumanyan, tumagilid, minsan gumanon. Alam mo yon, ganyan eh. Ang leader, pag matino, nakokontrol yan. Halimbawa, yung PNP. Ang nababago lang naman dyan yung PNP chief eh. Pero yung mga nasa baba, pare-pareho na lang naman, nag-iikot-ikutan lang naman yan. Pero bakit mas matino ang pulis noon kaysa sa ngayon? It's because yung kanilang commander, which is the president. Bakit mas matino noon? Ngayon hindi kontrolado kung ano-ano ginagawa. Tapos sabihin nyo, isisisi nyo, kasi kasalanan ni Duterte, mga dating opisyal niya. Hindi pwede. Ikaw na yun eh. Ikaw na namamahala ngayon. Huwag mo na sisihin yung nakaraan. Alam mo yung mga ganyang mahilig manisi? Yan ang tinatawag na dilaw leadership. Totoo. Noong panahon na naalala nyo, yung panahon ng mga Aquino, ang hilig nila manisi nung nakaraang administrasyon, yan ang dilaw kind of leadership. Manisi ng nakaraan. Madam, ikaw na ho ang nakaupo. You are in control of everything. Even if tao pa ni Iskuya mga naiwan, then control it. Anak ng tutsang kalabaw. You cannot control it, then resign. As simple as that. Resign. Bumaba ka na as early as now. Kung hindi mo makontrol yung mga tao mo, tapos isisisi mo kay Yorme. Mga kababayan kong taga Maynila, ganito ang gusto nyo, leader? Pag may problema sa inyo, sisisihin nyo nakarang administrasyon? Hindi, honestly, kayo mga taga Maynila, kinakausap ko kayo, marami tayong nakikinig dito, lalo na dyan sa District 3. Binabati ko po pala mga District 3, busog na busog daw kayo sa cookie ni Mocha. Hindi, totoo Gusto nyo ba ng leader na every time may bulilyaso sa lugar ninyo, ang sinisisi ibang tao? Hindi ba? Gusto nyo ng ganong klaseng leader? O iboto nyo ulito. Para sisihin yung nakaraan. Doon po talaga, feeling ko na betray po ako. Betray na naman! Akala ko, it is out of concern. Palpak ang tao mo, betray pa rin? Sorry alam mo dito talaga pumutok ang butchi ko eh. Ang sinasabi niya dito, pumalpak yung sa basura, pumalpak yung sa mga kotongero. Ano sinabi niya? Anong bukang bibig niya? Betray ako eh. Madam, are you listening to yourself? Hindi, honestly, are you listening to yourself? Betray ka pa rin? Yung pa rin ang bukang bibig mo, kasi binetray ako, kaya hindi ko mahawakan na maayos to. Kaya tuloy-tuloy ang kotongan, kaya yung basura nagkakalat pa rin sa Maynila, kasi binetray ako ni Yorme. Anak ka ng wewe, oo. Mga taga Maynila, ganito gusto nyong mayor? Bahala kayo sa buhay nyo. Hindi. Akala ko totoo yung mga binibitawan niyang salita, yun pala hindi.
So what do you mean? Are you saying that former Manila Mayor Isko Moreno asked you to retain his department heads for them, kumbaga ipagpatuloy nila, halimbawa ang pangungutong, etc. And are you Yan tuloy. Yan ang intindi ni Karen Davila. Ang hina rin talaga ng utak ni Soria. Hindi. Kasi, ganun ng datingan eh. Hindi ko naman sinasabing mahina talaga utak ni Karen Davila, pero ganun ang datingan kasi. Ibig mo ba sabihin yung mga nangyayaring kapalpakan ngayon? Dahil kagustuhan ni Yorme yun? Nakikinabang pa rin si Yorme? Kasi turo ka ng turo sa nakaraan eh. Kaya tuloy ganun ang nakuhang ideya ni Karen Davila. That they give him a cut or they give him binibigay sa kanya ang kita? Hindi po, ma'am. Ang sinasabi ko po is, sabi niya sa akin, para ho daw maayos pa rin kasi nakaplastado na po lahat, maayos naman daw po ang pamamalakad niya, ay i-retain ko po itong mga taong ito. Kaya lang po, over the months, napansin ko po na napapadalas po ata yung mga complaint regarding po sa pangungutong, halimbawa po sa traffic, yung mga enforcer po, na ako yung nasisisi. And there were a lot of instances na tinawag ko po yung attention ng head nila and he kept on explaining na tinatanggal daw nila, one strike policy. At saka napansin ko po, every time na meron po kaming department head meeting po every first Mondays of every month, ang pumapasok po sa city na funds coming from their department ay hindi po sapat. The last... Ay, nako! Mayora, bumaba ka na lang sa pwesto mo. Pambira ka. Para kang hindi leader. Ito mo, kita na nito ha. Nilalaglag niya talaga yung sarili niya sa pagbuka ng bibig niya eh. Bakit kuka nyo? Mantakin mo. Mantakin nyo mga kababayan ha. Sinasabi niya, napapansin niya may problema sa pagbibigay ng pagbibigay o report ng kita, kung ano mang kita yung kita ng sa parking o kita whatsoever, okay? Sinasabi niya kulang. Sinasabi niya hindi sapat. Sinasabi niya may problema. Ang intensyon niya isisi sa mga tauhan ni Yorme kasi pinakiusap ni Yorme yung mga tauhan. Dito makikita mo talaga na si Mayora napakamahinang nilalang. Hindi ka talaga, madam, karapat dapat maging mayor. Mantakin mo yung problema na nangyayari sa panahon mo, hinanapan mo pa ng sisi doon sa nakaraang administrasyon. Tauhan mo na ngayon yan. Ikaw na leader yan, ikaw na boss niyan. O di sibakin mo. Sabi mo may problema. Di sibakin mo. Mantakin mo yung mga tarantadong nasa sa City Hall. Sinasabi mo ngayon, nananatili kasi sila dyan dahil kasalanan ni Yorme. Wala ka bang bayag na sibakin yung mga walang kwentang mga empleyado ng City Hall? Yun ang tanong eh. Wala ho kayong bayag para sibakin yung mga tauhan ninyo? Madam, kasama ho yan sa description ninyo bilang mayor ng Maynila. Sibakin yung mga hindi nagpe-perform ng maayos. Huwag niyong isisi kay Yorme. Kung ako yan, halimbawa lang ha. May binilin sa akin na tauhan. Ito Banat Bay, gawin mo lang tong tao mo. Kasi para tuloy-tuloy yung programa ko. Kung nakita ko yung tao na yon, hindi nagpe-perform na maayos, may katiwalian. Warning ako kagad yun. Isa pa ha. Makarinig pa ako ng report. Wala akong pakialam kahit kaibigan kayo nung kaibigan ko. Ayusin nyo o tanggal kayo dito. Kasuhan ko pa kayo. Ganon, ang leader. Hindi, ano ginawa mo? Umiyak ka sa media at sinabi mo, kasalanan ni Yorme to.
kasalanan ni Yorme ito! Yorme, ba't mo kasi iniwan sa akin? Gago! Nakikita nyo ba, taong bayan, kung anong klaseng mayor meron na Maynila ngayon? No wonder 3 years bagsak ang Maynila. Kung ganito ang leader ng Maynila, hindi na nakakapagtaka. Bakit bumagsak ang Maynila? I called their attention was it was already mid-year. Okay? Ang napapasok pa lang po nila sa coffers ng city ay nasa 27%. So nagtataka po ko sa dami-dami po ng mga parking areas po sa City of Manila. Bakit ganito lang po pumapasok? Saan po pumupunta yung pera na dapat po nakokolekta for the city? So saan po? Anong natuklasan po ninyo? Unang-una, mga tao to ni Isko. Number 2, what did you do? Did you fire them? Actually, siguro napansin na po nila na nagiging makulit na po ako sa pagtatanong ko. The head of MTPB resigned without Mantakin mo ganito, ha? Anong nangyayari? Halimbawa, ganito nangyari sa city. Bakit maraming nagrereklamo? Madam ko siya, alam mo naman mga empleyado, ang daming dahilan, di ba? Meron na naman nakarating sa yung balita. Lapitan mo na naman yung head ng traffic. Anong nangyayari? Bakit ganitong reklamo? So, ganun lang ang ginawa mo? Hindi mo man lang sinabihan kagad nung una? Hindi kasi alam nyo, eto pasensya na ho kayo eh. Ako, may negosyo rin ako. Marami rin po akong tauhan. And pag ako may tauhang pumalpak, kakausapin ko diretsuhan. Ganito kasi yan eh. Eto trabaho mo. Eto yung description mo. Kaya mo ba o hindi? Kasi kung hindi mo kaya, maghahanap na lang ako ng iba. Bibigyan kita ng tsansa kasi makatao ako eh. Bilang hindi naman po ito. Kasi iba usapan po pag nasa gobyerno ka. Pag di nag-perform, si back. O di nag-perform, may kasuhan. Merong ganyang kaso eh. Pero kung nasa kumpanya ka, kahit pa paano, alam mo, intindihin mo. Sige, sasabihan mo. Eto trabaho mo. Eto reklamo sa'yo ng mga tauhan. Hindi mo ginagawa ito. Bakit? Kaya mo ba? Bibigyan kitang last chance. Pag hindi mo naayos, magganap ka na ng ibang trabaho. Ganun ka simple. Hindi yung alam mo, sa totoo lang, kaya ka hindi ka nagtatrabaho ng ganyan. Kasalanan ng asawa mo yan. Binubungangaan ka eh. Kaya hindi ka nakapagtrabaho na maayos. Kasalanan ng jowa mo yan eh. Hindi ganun. Hindi ako maghahanap ng kung ano sisi. Diretsuhan, sasabihin ko, ito problema mo. Hindi, ito. City Hall ito. Lunsod ng Maynila. May problema. Ano ginawa mo? Tinanong mo lang. Sinabihan mo lang, nagreklamo. Hanggang alam mo, nagsawa na sa'yo, umalis na. Tapos, gayon, bukang bibig mo, kasalanan ni Yorme. Anong klaseng leader ho kayo, madam? Okay. Opo. So, number 3, are you insinuating or do you have personal knowledge that in any way this kind of corruption was going on during Isko's time as mayor? Hindi ko masasabi yan, Miss Karen. You should remember po, during the time of Mayor Isko, pandemic po yan eh. So, ma'am, hindi naman all throughout pandemic nung panahon ni Yorme. Hindi naman po all throughout yun. Alam mo yun, hindi ho dahilan yun para sabihin mo na hindi ako sigurado eh. Hindi ako sigurado. Tandaan nyo, nung first part ni Yorme, di ba? Nilinis niya kagad ang Divisoria. Napasunod niya yung mga tulongges. Kaya nga may naimbentong salitang tulongges eh. Bakit to, Kanyo? Bakit to? Bakit, madam? Kasi nag-iikot si Yorme noon. Siya mismo yung nasa ground. Pag may tulongges, sinisita niya, inaaway niya, di ba? Pinatitikita niya,
Madam pumunta siya doon mismo sa mga lugar na talagang mahirap ayusin, matitigas ang ulo ng mga tao, mga vendor na antitigas ng ulo. Pero ano ginawa niya? Pumunta siya sa ground, kinausap niya. Hello? Hello? Ilang dekada po ng mga mayor, presidente pa, hindi nagawa yun. Na maayos ang Divisoria, Binondo, hindi nalinis, hindi naayos. Nung panahon ni Yorme, naayos na linis yun. Tapos saka lang, nagkaroon ng lockdown ng pandemya. Ano ginawa niya? Tuloy-tuloy pa. Di pa nga siya umuwi. Nandun lang siya sa opisina to make sure everything is okay. Tapos ngayon, madam, yun pa ang dahilan nyo? Hindi ko kasi alam niya kasi pandemya yan tahimik pong lahat, wala naman pong tao sa mga kalye natin. So, yun na nga po ang nakakalungkot kasi they keep on comparing yun pong time ni Mayor Isko sa time ko when everybody else is already doing their usual thing. Nasa labas na po lahat ng tao. So, yung pre-pandemic na... Grabe, no? Yung kapalpakan, yung gulo ngayon sa Maynila, instead na inako niya, instead na sinasabi niya, hindi, maayos, ginawan ko ng paraan, hindi. Ano sinasabi niya? Ba't niyo ako sinisisi? Nung panahon ni Isko, may pandemya kaya tahimik ang Maynila. Ngayon, magulo kasi marami na, nasa labas na, balik na tayo sa normal. Tapos magagalit ka, kung ikukumpara ka kay Yorme, tingnan niyo madam yung sagot ninyo. Hindi sorry po madam yung sagot ninyo, kitang-kita Grabe, kawawa ang Maynila talaga nung sa panahon ninyo. Kitang-kita dun sa sagot ninyo, madam, na wala kayong leadership. Bakit kanyo? Instead na tayuan, hindi. Ayos ko to, inaayos ko to araw-araw. Hindi, bakit yun naman kasi kinukumpara kay Yorme? Wala kasi yung kay Yorme, wala tao sa labas. Sa akin marami ng tao, kaya ang gulo-gulo na, ang kalat-kalat na. Bakit? Ang dami ng tao Kasalanan pa pala ng tao? Kasalanan pa ng mga taga-Maynila kung bakit ang gulo ng Maynila? Hindi, sorry Kita nyo yung dahilan. Huwag nyo namang i-compare, sabi nga niya. Huwag nyo i-compare. Kay Yorme, nakatago ang mga tao kasi pandemya. Ngayon, nakalabas na lahat ng tao, kaya ang gulo-gulo. Diba? Ang bihirang buhay, Instead na inako yung responsibilidad, hindi, kasalanan ng tao ito. Mga taga-Maynila, kasalanan nyo pala lahat Mga tulunggis pala lahat kayo Kaya daw kumalat dyan, dahil sa kasalanan. Hindi, aminin natin. Totoo naman, ang tao walang disiplina. Mga Pilipino, kulang sa disiplina talaga yan. Aminin na natin. That's why we need a strong leader. Kailangan natin ng strong leader na magpapatupad ng batas. Kung hindi mo kaya, bumaba ka sa pwesto mo. Ganun lang kasimple yun. Aminado naman tayo lahat Kaya nga di ba tayo... Ginusto natin si Pangulong Duterte, kamay na bakal. Bakit? Anak ng put. Hindi ka na naman ako makapagmura, hayop yan. Totoo naman Kulang tayo sa disiplina. Daming adik, ang daming high blood sa karsada. Mga pulis, tolonggis. Di ba? Kailangan natin ng kamay na bakal. Kaya nga we ask for a Duterte as a president. At kita nyo naman na nangyari. Talaga nabawasan ng mga adik sa karsada. Talaga naman na disiplina yung mga tiwaling pulis. Ganon din ang Maynila. Kasi tandaan ninyo, yan ang capital ng Pilipinas. Yan ang parang imahe talaga ng buong Pilipinas na andyan Andyan ang mga pasaway Andyan yung mga nakahubad. Talagang karsada, kala mo kanila Kaya kailangan mo ng isang strong leader, yung kamay. Talagang matapang. Hindi pwede yung... Kasalanan nung nakarang administrasyon. Kasalanan nyo, ang kulit nyo, tigas ng ulo nyo. Labas kayo ng labas, kaya tuloy ang guro sa karsada. Kaya tuloy ang kalat sa daming basura kasi... Ito ang taong sinisi na ang lahat except yung sarili.
May kilala kayong ganyan? Oo, yung jowa nyo dati, yung mga ex nyo. Kaya nyo nga iniiwan eh. Tama, mali. Yeah? Nakakabuisit yung ganyang ex. Yung lahat na lang, siya ang tama, ikaw lahat ang mali. Di ba? Maraming ganyan. Yan ang mga masarap iwan. Lahat na lang sila tama. Tapos lahat na lang, basta may kasalanan, hindi siya magtuturo kung sino-sino. Kahit nga yung pusa, nasisi na eh. Kahit yung aso, nasisi na eh. Di ba? Na situation natin, bumabalik na po ngayon during my time. Nung time naman po ni nung former mayor, lahat po tahimik, walang lumalabas. Wala hong tao sa labas, walang traffic, wala kahit ano. Akala niya pogi points yun sa kanya. Anak ng... So ngayon, kaya daw magulo kasi noon panahon ni Yorme, tahimik, wala lumalabas. Ngayon, magulo kasi lumalabas na. Ano silbi mo? Anak ng tutsan. Ikaw talaga. Ikaw talaga. Anong silbi mo, madam? Anong silbi mo? But then I wanted to ask you this, right? So I'll ask you the personal relationship questions later. Okta Research did a survey from July 8 to July 10. Well, this is a 2-day survey roughly, but it says here that if the elections were held that day, Isko Moreno leads by 78 points. That is a massive lead over yourself in the race for Manila mayor. So if the elections were held, he would be a landslide win and you would only get 8%. Ikaw naman, Karen, pinagdiinan mo pa talaga. Paulit-ulit pa eh, 70-80%. Ikaw, ganito lang. Kung ngayon nang ginawa election, landslide to. Ikaw talaga. Ikaw talaga, Karen. So first, what is your reaction with this survey? Well, I'm not surprised, Karen. Isko is already a national figure. He has run for a national position for already 2 times. First, as a senatorial seat, for a senatorial seat, and then most recently sa presidency. So hindi ho katakataka na kung popularity ang pong pag-uusapan natin, ay talaga hong angat si former mayor sa akin. But it doesn't mean na wala ho silang tiwala sa administration ko. In fact, mataas po ang rating ko sa good governance. It is very unfortunate, Karen, that meron kaming kakulangan sa social media na alam naman po natin ngayon na platform. Hindi namin na-advertise ng talagang sagaran yung mga ginagawa po namin para sa city. Doon po talaga lacking po kami. Because we do it the old-fashioned way. In fact, every week po bumababa kami sa mga barangay. And we do this Kalinga sa Maynila program na we talk to the people and we bring all the services of City Hall sa mga barangay. So, siguro dun po kami, unfortunately, dun po kami kulang. It's lacking of advertising what we do for the city na alam naman po natin, napakagaling po ng former mayor dyan. Okay. Alam mo, madam, ito para lang alam mo yung hindi kasi baka kasi sinasabi niya magaling si Yorme sa social media daw, tapos sila daw hindi. Alam mo, ito lang para sa kaalaman mo, madam. Si Yorme, hindi naman po yan yung tipo ng tao na kakausapin ka, uy, promote mo ako. Never ginawa ni Yorme yan sa akin, o kahit sino mang banater, uy, promote nyo ako. Walang ganun. Wala. Bakit kanyo, mas gusto siyang i-content ng mga vloggers kesa kayo? Tandaan ninyo, ang vloggers, they're there like a media. Different nga lang. Ang media sa telebisyon, ang vloggers sa social media. Ang vloggers tulad namin, tulad ng although nasa media rin kami dahil nasa SMNI kami po, lahat kami, both media or social media, kailangan ng content.
para maayos ang takbuhin ng aming mga channel o kaya ng aming mga account, kailangan namin ng content. Nagigets mo, madam? And pagkakailangan namin ng content at pag maganda yung content, maraming nanonood, subscribers, viewers, and pag maraming viewers, syempre, may kita rin ang mga vloggers. Nandun ang kita ng vloggers eh. Sa mainstream media, ang kita ng mainstream ay yung advertisement. Sa amin, yung content, pag maraming nanood, maraming views, mayroong kita ang mga social media vloggers. Okay? But, again, the reason why, yung content. Pag ang content mo, shit. Totoo naman eh, pag ang content mo, tae, hindi kayo ko-content. Bakit? Walang manunood, tae. Gets nyo? Ano ibig ko sabihin ng tae? Walang kwenta. Walang saysay. Yung content. So, walang manunood niyan. Tama, mali. Ngayon, madam, bakit marami nagko-content kay Isko? Without Isko telling them, oy, content nyo ako. Hindi mo kailangan eh. You do not need to tell the people na i-content nyo ko o to tell the vloggers na i-content nyo ko if I am a good mayor, if I'm a good person na meron ako nagagawa at meron akong maibibigay na content sa social media vloggers, matik na yan, iko-content ako niyan. Hindi mo na kailangan sabihan. Madam, kaya walang nagko-content sa inyo kasi wala kayong ginagawa. Or kung may ginagawa man kayo, tae-content. Yun ang totoo. Huwag na tayo maglokohan. Kasi kung may maganda kayong ginagawa at pag kinontent kayo ng vloggers at maganda yun, siguradong manunood ng tao. Pag manunood ng tao, may kita yung vlogger na yun. So, iko-content kayo na iko-content ng vlogger without them telling you na i-content nyo sila. Ang tawag dyan, pag may magnet kayo, may media magnet kayo. Si Pangulong Duterte, noong panahon ng 2015 and 2016, wala naman pong i-content nyo ko. Hindi pa nga uso yun eh. Nagkagulatan na lang na antindi pala ng social media nun. Pero nagkagulatan na lang yun. Bakit kanyo? Kasi, pag kinontent mo, yung mga ginagawa ni Pangulong Duterte, yung mga sinasabi niya, ang lakas sa social media, matik na yun. Kasi meron siyang magandang sinasabi at ginagawa. So, ang tao, matik din, magpapalo, magsusubscribe, manunood. So, yung mga vloggers, gusto nila i-content yun. Di ba? Unless bobo talaga yung vloggers. Vlogger, ang dami rin yan. Na kahit kinontent, palipat-lipat. Bakit? Walang nanonood eh. Content siya eh. Oh. Ibig sabihin lang nun, madam, if you have a good content, if you have a good works, maganda kang content dahil maganda yung serbisyong ginagawa mo, hindi mo naman kailangan. Ay, ako, halimbawa ako, kino-content ko si Yorme kasi madami siya magandang ginagawa. Oh, hindi naman niya inutos sa akin to. I-content mo nga si Mayor Rani Lacuna. Walang ganun. Kaya lang, pag pinanonood ko, nakikita ko eh. Tapos, nung pinanood ko yung isang video ng isang, ewan ko, vlogger na kinontent si Yorme, maganda yung sinabi ni Yorme, kukunin ko, ipe-play ko mamaya dyan. Kasi maganda yung sinabi niya, maayos yung sinabi niya. Ganun din, minsan, nanonood din ako sa ibang mayor. Halimbawa, kay Vico Soto, may nakita ko, may sinabi siya maganda, may ginagawa siyang maganda. Hindi naman ko kailangan. Kontakin pa ako ni Vico Soto. Banat bay! I-content mo nga ako. Hindi. Madam, ako mismo kusa na kasi maganda yung ginagawa niya. Yun na yun eh. Matik na yung pag maganda yun, sigurado ko, panunuorin ng tao yun. Oh, may views, oh. Matik na yun, di ba? Anong ibig ko lang sabihin? Madam, wala kasi kayong magandang content. Wala kayong magandang accomplishment, kaya hindi kayo kino-content. Kasi sisihin nyo na naman, sasabihin nyo, hindi, kasi sikat lang si Yorme, tapos, di ba? Wala kayo social media, kaya
Kaya ganyan ang survey. Hindi, madam. Wala kasi kayong ginawa. Kasi isipin nyo 3 years. Hindi naman sikat si Yorme in terms of social media. In 3 years. Nagsimula siyang mag-content, di ba? Nung sinasamahan sa nung kanyang chief of staff na si Yusek Cesar Chavez. Sinasamahan siya, kino-content siya. Maganda kasi yung ginagawa niya. Pag nag-iikot siya, sinusundan siya ng video. Anong ginawa ngayon ng iba? Kinuha yung video, pinost din nila. Wala akong koordinasyon yun at sinabing, uy, ito, i-content nyo. Hindi. Maganda yung video O kinontent, in-upload sa sariling channel. Madam, kung kayo, ginawa din nyo yun, maganda yung ginawa nyo, pinagpatuloy ninyo yung ginawa ni Yorme nung 3 taon na yun, maganda, pumunta kayo sa Gram, nag-ikot-ikot kayo, iko-content din, ang daming Manila vloggers iko-content din kayo, walang kwenta Hindi nyo tinuloy yung ginawa ni Yorme. Tapos kasalanan na naman ni Yorme ito kung ba't mataas siya sa survey. Then let's be objective. When Isko Moreno actually won, he actually beat a former president too. I mean, he beats the Estradas. Isa pa yan. Tama yung analysis ni Karen Davila dito Sinasabi kasi nito, hindi, kaya mataas siya kasi sikat lang niya si Yorme. Uy, madam, huwag niyo kakalimutan. Yung tinalo ni Yorme, 2 malupit. Yung isa doon, dating presidente. Yung isa doon, sikat na presidente, artista pa. Bakit niya natalo? Tanong ko kayo, bakit? Dahilan ba? Kasi walang ginawa. Nagtapo ng basura, tas pinulot. Ganon ang nakita sa social media ng mga tao. Tinapon yung basura, pinulot. Tapos pinagalitan yung media ba? Tama, mali. Kasi pangit yung ginawa nung nakaraang mayor. Kaya nanalo si Yorme nun. Ngayon, madam, tanungin ko kayo. Sisisihin nyo si Yorme, ba't nanalo siya? Dahil, mananalo siya dahil sikat siya. Beat Erap Estrada. So when he won, there was a dramatic change in Manila visually, right? Yes. So from Manila that was very dirty, suddenly here was Manila, it seemed very clean, it seemed very safe. You had 3 years. Why? Huwag mong What is your pagdiinan! biggest achievement in the 3 years? What? Grabe si Karen Davila. Kaya, tama rin sinabi niya 3 taon si Yorme, nalinis niya, dramatic change. Nakita niya talaga pagbabago. Kayo din, 3 years na. Anong nagawa niyo? What's the problem? What did Isko do something? You talked about it one time. He left you with a lot of loans. You said that. Correct. What was difficult on your end? Very difficult on my end. Because? Bayaran yung mga loans na yon. Ayan. It's very difficult on my end. It started yung amin pong payment during my time, November of 2022. Napakalaki po talaga ng loan namin. But did he inherit those loans from Estrada? No. These are loans. Ma'am, kung nagre-reklamo ka dun sa utang, nahirapan ka magbayad, bumaba ka na sa pwesto mo. Si Yorme na lang, gawing mong mayor, tapos siya na magbayad ng utang. Sige na, do yourself a favor. Please, do yourself a favor. Baba na kayo sa pwesto ngayon pa lang. Tapos, ibalik nyo na si Yorme, siya na bahala magbayad sa utang. Nagre-reklamo na naman kayo During his time, 15 billion napunta po from Development Bank of Ayan Ito, kita nyo dito, laglag na naman siya dito. Nangutang daw ng 15 billion. O sige, para sa the Philippines, napunta po sa a lot of infrastructure, 7 housing projects, and then 1 to 4 schools, if I'm not mistaken, Manila Zoo and Hospital ng Maynila. And then another 2.8 million para po sa mga instruments. And palakpakan natin. Palakpakan natin mga kababayan. Ito na ang bagong campaign manager ni Yorme.
Nangutang si Yorme 15 billion. Ano ginawa? Infrastructure, ito, hospital, ito, tapos ito pa, yun na nga madami. Yun na nga, madami. Di mo ba magets? Nangutang yung mama para gamitin sa mga taga-Maynila. Siya yun na nanggaling na yung inutang, ginamit sa mga taga-Maynila. O ano masama dun? Palpak talaga. Ikaw talaga. Mali na naman siya dito. Medical equipments for hospital ng Maynila. Don't get me wrong. These are all good projects and we are part of it. Don't get me wrong. Okay itong mga proyekto na to. Tama na, bumaba na kayo, madam. Kayo na mismo nangampanya kay Yorme. Ang bihira ka naman. Wawa naman to si madam. Okay. He just started it. I tried to finish it. Meron pa ho tayong 3 housing projects na hindi pa ho natatapos hanggang ngayon. And then... Ang sakit sa bangs nito, grabe. Ay nako, nangutang si Yorme, ginamit sa mga ganitong infrastructure. Tapos ito, ginamit siya dito, ganyan-ganyan. Tapos, meron pa po tayong 3 hindi natatapos. Nung si Yorme, 3 taon, natapos. Itinuloy mo na lang ng 3 taon na yung nasimulan ng 3 taon, hindi mo pa natapos. Ang bihira. Laglag, alam mo, sabi ko nung pinanood ko to, gusto ko talagang bigyan ng reaction to. Nilaglag yung sarili. Nilaglag niya yung sarili niya. Inamin niya na nangutang si Yorme, 15 billion, ginamit sa infrastructure, may mga nagawa, may mga natapos, may mga naayos. Tapos, ngayon, yung mga nasimula na may mga hindi pa natapos. You mean, si Yorme nagsimula ng 3 taon, may mga natapos. May mga nasimulan din. Tapos, kayo binigyan ng additional 3 years, yung nasimulan, hindi nyo pa natapos. Si Yorme nga, doon lang nagsimula sa term niya, natapos niya. Anong nangyari? Anong nangyari doon sa term nyo? Kasalanan ng yan eh. Kasi nung kay Yorme, may pandemya. May pandemya. Mantakin mo natapos pa, may pandemya. Sa inyo, walang pandemya, pumapasok ang lahat, hindi natapos. No wonder, 80% si Yorme. Kung ganito naman ang kalaban niya. A lot of repairs being done because of these previous projects. But then, sa sobrang dami po niya, nabulunan na po ang city. And there is no... Kasalanan na naman ni Yorme sa sobrang dami ng proyekto ni Yorme. Nabulunan na yung city. Oh my golly, what kind of mayor are you, madam? Ay, nako. Ikaw talaga. Mantakin mo, sinisi na naman niya si Yorme. Bakit? Ang dami kasing proyekto ni Yorme. Nabulunan na yung city hall. Hindi na namin kinaya. Kaya nga, madam, do yourself a favor. Do yourself a favor. Get down! Resign! Hayaan mo na si Yorme tumapos niyan. Para wala ka ng sakit ng ulo. Kasi utang na loob pa namin sa'yo. Taga Maynila po kasi ko. Utang na loob pa namin sa'yo na hindi natapos at hindi mo kinaya dahil yung nakaraang administrasyon ang daming ginawa. Ikaw na bulunan na. Ay, nako naman. Sakit ng ulo sa... Actual proof of concept. Hanggang ngayon po, ako yung nagbabayad ng loan because of this infrastructure projects. So is the city earning enough? Has the income of the city increased coming from these modernization projects? These modernization projects po, walang return of investment. Okay, yung mga housing and everything, wala pa po kaming ROI dyan.
Dito kasi nagkakamali eh. Alam ko ito eh. Bakit? Ito yung dating ipinaliwanag ni Yorme na hindi magets nung ibang mga sitting mayor. Sorry to say ang gobyerno hindi na andyan para magkaroon ng ROI. Anak kayo ng wedding, hindi negosyante ang gobyerno. The government is there to serve the people. Hindi magkaroon ng ROI o yung return of investment. Actually, sorry Mama Karen Davila, medyo mali ang tanong eh. Bakit tayo nag-i-expect ng return of investment? Hindi ho ito negosyo. Magtatayo kami ng infrastructure para magkaroon kami ng return of investment? No! Or if your meaning yung magkaroon ng businesses, that will take time. Decades yan. Para malaman mo na umasenso yung lungsod, dumami ng negosyo. Ganun. Decades yan. Pero yung sinasabi nyo, return of investment no Manila Zoo. Manila Zoo kasi isa sa binabanggit dito, hindi ho yan ang goal ni Yorme kaya siya nagtayo, kaya niya nilinis ang Manila Zoo. It is not, yung mga condominium, binondominium, hindi ang dahilan para kumita ang gobyerno. Tinayo yun for the people. The government is for the people, hindi for the business. Kaya nga, di ba sabi nga, di ba negosyo o bayan? Kasi nga po, napakadami po nila. And yung halimbawa po, magbibigay ako ng example. Yung housing project po, Condominium 1, Condominium 2, Binondominium, Baseco community. It was not explained properly doon po sa mga tumira doon on the payment scheme. Okay. So ngayon pong naniningil kami, hirap na hirap po kaming maningil sa kanila. So there is no return of investment. Oh my gali. Madam, you are beside Mayor Yorme Isko Moreno. Nung he was explaining what's the purpose of the rental in the condominium, binondominium, or the other condominium. Ako, natandaan ko. Yung mga nanonood dito, sigurado kung natandaan nila what is that bayad for. Ilagay nyo dyan. Sige, bibigyan ko kayo ng time. Bago nyo ituloy, i-play itong video. Sigurado ako sa inyo, maraming sa inyo natatandaan kung bakit. Tinanong ko yan kay Yorme noon Yorme, bakit may condominium? Tapos, kailangan ninyong pabayaran dun sa mga tumitira. Bakit may rental? Pinaliwanag ni Yorme yan. Sagot sa akin ni Yorme, hindi yan rental. At hindi yun malaki. I think it was 2,000 a month. Isang na. Bakit? Kasi para meron silang sense of responsibility. Tapos yung pera na yun ang gagamitin to renovate, yun ang gagamitin kung may magkaroon ng sira para doon sa mga susunod na magre-rent or di kaya gagawan pa ng mga bagong condominium. Hindi po kasi, ang pangit po kasi nung idea, mamigay lang tayo ng bahay. Mamigay lang tayo dyan. Walang sense of responsibility doon sa mga... Kasi alam nyo kung kanino pinattern yan ni Yorme? Sa Singapore. Pinattern niya yan dyan. Kailangan, yung mismo mga tumira, binigyan kayo na maganda. Nakita nyo naman, ang ganda ng mga condominium. Ang babayad mo lang, I think, 2,000 or mababa ho. Hindi ho rental hindi rental yan. Yan o para magkaroon ka lang ng, para association, ika nga. Sense of, ako nakatira dito. Responsibilidad ko to. Para pagka may problema dito, hindi ko ito pwedeng ibenta. Ito'y bigay ng gobyerno sa akin. Pag ibinenta ko ito, yung pera na hinulog ko dito, mawawala. Yun yung sense of responsibility. In-explain ni Yorme yan noon, madam. Tapos ngayon, magre-reklamo kayo. Ang hirap naman maningil. Ang dami nyo palang reklamo bilang mayor. Ba't di pa kayo bumaba? Bakit di pa kayo mag-resign?
Bumaba na lang po kayo. Hindi nyo naman pala kaya eh. Reklamo kayo ng reklamo. Okay. Of course, sa ospital ng Maynila, hindi naman ho kami naniningil. So, wala din pong return of investment doon. But we have to maintain everything. So, doon po mabigat sa akin. So, what we do now, since Laglag talaga ito. Kawawa naman kayo tayo mga taga Maynila. Bakit kanyo? I-maintain mo na lang, hindi mo pa magawa. Ang hirap daw i-maintain. Alam mo, maganda. Madam ha, maganda, ganito gawin mo. Ha? Mag-resign ka, doon ka na lang sa loob ng bahay mo. Wala kang problema. Problemahin mo na lang yung asawa mo. Para wala kang problema sa buhay, mag-resign ka na. Diba? Ayaw mo na responsibilidad. Nagre-reklamo kapag may ganitong mantakin mo, inayos ni Yorme yan, yung ospital naman. Di ba dyan ko nga unang nakilala si Yorme? Diyan ko nga una siyang nakausap, na-interview. Ang ganda dyan. Naayos niya yan. Hindi ko siya nagre-reklamo. Visionary kasi si Yorme. Ito gusto ko mangyari. Gusto ko maramdaman ng mga may hirap dito. Hindi porket public hospital, public yung pangit, pipitsugin. Hindi, kailangan maramdaman nila yung kalinga ng isang private hospital. Yun yung vision eh. Ni Yorme. Ang vision niya ano? Ano naman to si Yorme? Ang dami-daming ginawang proyekto. Ang hirap naman ito i-maintain. Hayop na buhay ito. Ito ang halimbawa ng isang toxic na katrabaho sa kumpanya. Yung, alam mo yun, halimbawa lang, yung kumpanya, umuunlad. Yung kumpanya, maayos. Dumadami ng gumaganda, lumalaki. Ito yung klase ng empleyado na, ang ina na. Sorry, napagmura. Hindi, may kilala akong mga ganyan eh. Anak ng wedding naman, oh. Lumaki na tong kumpanya namin. Dami kong lilinisin. Ang dami kong aayusin dito. Dapat mas maganda yung maliit lang kami nun. Ayan, dami na naman tong trabaho. Sigurado ito, daming trabaho nito. Kesa na ang nakikita, isipin nyo kesa na yung nakikita ng empleyado, wow, gumanda yung kumpanya namin, lumaki, umunlad yung kumpanya, magiging mas lalong strong yung aming company, mas lalong malayong magsara ito dahil malulugi kasi gumanda na ito, umasenso yung kumpanya. Hindi. Ano naisip ng empleyado? Pambira, anak mo. Lumaki yung kumpanya, sigurado, dami ko na naman trabaho nito. Hindi ako makakababae nito. Hindi ako makakainom nito, Oh, paano na yung panahon na pagsusugal ko? Ganun. Hindi, naiintindihan nyo? Pasensya ka na, madam, ha? Pero ganun yung nararamdaman ko sa iyo. Kesa na, andali, dapat yung leader ko visionary. Yung leader ko optimistic. Yung leader namin, yung mayor namin, grabe ang pananaw sa aming lungsod. Eto, layo ng tingin, talagang aasenso bayan namin. Kayo, madam? Anong bukang bibig ninyo? Reklamo. Reklamo, bitterness, paninisi, kay Yorme. Hindi, ako, mga taga Maynila, question lang, gusto nyo ng ganitong mayor? Ako, ayoko. Sorry ayoko ng ganitong mayor. there are a lot of infrastructure projects. Yun po kasi ang ano niya Yun po yung quote-unquote na sinasabing achievement po niya. Yung mga infrastructure projects po, they're already in place. At napatuloy ko pa rin naman po itong mga infrastructure projects na to. So, nagko-concentrate po ako sa social amelioration projects namin. Yun po, diretso sa tao. Kasi yun po yung hinahanap nila sa akin ngayon. Not the social amelioration. Ano na naman yan? Ayuda. Kasi daw, yun ang hinahanap ng mga taga Maynila. Infrastructure projects. Kasi kakaunti lang po talaga ang Nagigets nyo na. This is the kind of leadership meron si Mayor Hani Lacuna.
Etong isa, si Isko Moreno, inangat ang buhay, inangat ang dignidad, inayos ang tirahan, inayos ang eskwelahan, inayos ang ospital. Bakit? Para makapagtrabaho ng maayos ang mga taga-Maynila. Naalala nyo? Yan ang lagi niya sinasabi noon. Bigyan mo ng dignidad ang mga tao para magtrabaho. Dignidad. Ano ibig sabihin ng dignidad? Uuwi ako sa maayos na bahay. Mag-aaral ang anak ko sa maayos na eskwelahan. Pag na-ospital kami, may ospital kaming maayos. Dignidad ang tawag dyan. And if you have that kind of sa buhay mo, mag-aayos ang pananaw mo, pati trabaho mo, aayos. Hindi ka buringot. Hindi ka galit sa trabaho mo. Si Madam, si Yorme ganon. Si Madam, ayuda. Tanungin ko kayo mga taga Maynila. Anong klase ng leader ang gusto ninyo? Yung leader na binibigyan kayo ng pagkakataon at tinuturuan kayo mangisda ng maayos, o itong nagbibigay lang ng isda? Di ba? May quotation nga yan eh. Ang tao, bigyan mo ng palimos, bukas wala na yan. Pero ang tao, bigyan mo ng trabaho, tuloy-tuloy ang kita niyan. Nakikita nyo? Bakit? Ang mga politikong mahilig sa ayuda, ano gusto niyan? Boto. Hindi talaga kaayusan doon sa lungsod. Di ba? Yun ang problema eh. Ang layo ng leadership style ni Yorme Isko Moreno at dito kay Mayor Hani Lacuna. Kayo na lamang po mamili, mga kababayan nating mga taga Maynila. Gusto nyo ba yung palimusan kayo ng palimusan lang? Ito sa infrastructure projects na ito. Okay, so the bigger issue now is in the 3 years that you've been in office, you've talked about going down to the barangays. Yes. Para sa proyektong Kalinga, no? Yes. So technically, ayuda po ito. How did you were you able to make the city grow in the 3 years? What would you consider as your biggest achievement for the city of Manila? Ayuda! Ang biggest achievement ko po, Miss Karen, is para na maramdaman po ng tao na nandito po ang government sa kanila. Hindi po kami puro daldal lang. Yun po ang pinaka-greatest achievement ko. Maibaba ko po itong basic services na kailangan nila, diretso po sa kanila. Kasi yun po ang hinahanap nila eh. Yun daw ang greatest achievement. Okay? According to her. Ako, napakarami kong viewers from Manila. Mga viewers ko sa Manila. Sige ho. Kayo ang sumagot dyan. I-comment ninyo. Naramdaman niyo ho ba si Mayor Hani Lacuna? Kasi achievement daw niya yun eh. Bumaba talaga daw siya. Achievement daw niya, bumaba daw talaga siya. Sa ground. Pero tayo sa social media, ang nakikita natin na bumaba talaga sa ground noon si Yorme Isko Moreno. Di ba? Kita naman natin yun eh. Pero siya, tinanong siya ni Karen Davila, ano ang iyong greatest achievement sa 3 taon? Bumaba ako. Talagang dun sa tao, yung pangangailangan ng tao. Ayuda. Kaya pala, tuwing namimigay, laging kadikit ito. Di ba? Kay Tambay. Sip-sip ito kay Tambi. Ang style of leadership pala ni Mayor Hani Lacuna, tambaluslos style. In fact, very much appreciated po ito ng mga kababayan natin na binabaan namin ng mga services na ito. Most of the time, they go to City Hall not knowing who to talk to. Hindi nila alam kung saan po silang tanggapan pupunta. So, ang ginawa po namin, binaba na po namin to sa barangay level. At naging partner po namin yung barangay para maparamdam po sa ating mga constituents yung mga ginagawa po ng city. But that's 3 years. I mean, is that the only
That's the only achievement. Grabe naman si Karen Kasi David. anong iaharap niyo po, anong sasabihin po ninyo sa mga botante ninyo sa pagbabalik ni Isko? When Isko sat as mayor, there was that dramatic visual change. Number one, right? Yes. Number two, he was a pandemic leader, so mahirap rin yun. Oh. But then kay kanila kuna, tama kayo, bumalik na sa pre-pandemic. Nagbaba kayo ng ayuda. Pero how did you advance the city? At tama po kayo doon. Unang-una, Miss Karen, may mga infrastructure projects din po tayo na ginagawa. Meron po tayong 3 paaralan na pinapatayo po ngayon. Yung sakto lang, tama lang po, 6-story schools po sila kasi yun lang naman po ang kailangan ng population ng mga students po dyan eh. Sakto We have lang. a lot of super health centers din po na ginagawa ngayon. Meron po tayong Aurora Health Center, Tayabas Health Center, and all other health centers sa different districts po natin. Gaya nga po ng sabi ko, siguro ang kakulangan po namin, hindi po yun na project. In fact, sinisimula na rin po yung cancer specialty center natin sa Ospital ng Maynila with the help of Congressman Erwin Cheng. So basically, marami rin po tayong infrastructure na ginagawa. Inaayos po namin yung mga infrastructure na hindi po tama ang pagkakagawa. Yun po ang ginagawa namin sa City of Manila on top of the social amelioration program na pinapatupad namin. Okay, the Manila Zoo, you have a viewer right now watching and saying, why Manila Zoo ang daming mas priority dyan? Manila Zoo was started during the time of former Manila Isko Moreno, and I believe that was a 3 billion peso project, correct? Correct. Okay, and what's happening with Manila Zoo now? Because money's been spent on it. I've been there. It's modern. But given the issues of Manila, what did you do with Manila Zoo? Tama po. Ang Manila Zoo po ay continuously na nire-redevelop namin. Of course, lagi naman pong may issue dun po sa mga animals na binibigay po sa amin. Ngayon po talaga ang pinaka-biggest problem po namin ay yung mga animals po na maaari pa po namin sanang makuha na dinodonate sa amin. Kaya lang po, paunti-unti po namin itong ginagawa. So far, wala ho kami binibili. Okay? Mostly donation po yun ang ginagawa. And of course, napakalaki po ng maintenance ng Manila Zoo. Dahil nga po sa flora and fauna na nandun. You've been there. Opo. I've been there. But is Manila Zoo earning? Is it contributing to the city? Yes. It is contributing to the city. Yeah. Okay, all right. Another question now will be, how do you intend to beat Isko Moreno? By being true to the people of Manila. You know, unfortunately, napakarami po niyang binitawan na mga salita na hindi totoo. Tulad ng tutuman. Okay. Tulad na lang po ng sinasabi niya na kami daw po ay isang family corporation. Na lahat po ay siya daw po ang nag-appoint sa lahat ng mga kamag-anak ko sa City Hall. Tingnan niyo ito, ha? Yung 2 ko pong kapatid ay elected. Elected po sila. Nanalo po sila. Yung isa kong kapatid who is heading the zoning ay appointee po ni President Erap pa. Hindi po nung panahon niya. Yung husband ko po ay organic po. Wala pa ho ako sa politika. Nandyan na po ang akin pong asawa at appointed po ni Mayor Lim. Magsimula na lang po tayo doon. Yun po. Pangalawa, yung mga binabanggit po niya na tinanggal namin na mga benepisyo ng mga senior citizens. Wala ho akong tinatanggal na benepisyo ng mga senior citizens. In fact, isinaayos po namin yung pagbibigay ng benefits ng senior citizens. Alam niyo po, Miss Karen, nung panahon po na siya ay Ito po yung sinasabi niya na laging sinasuplak po ni Yorme yan. Kasi ang ginawa nila, pinao-online pa nila yung sa senior citizen.
para makakuha. Ang problema nga, yung mga senior citizen hindi na kayang mag-online. Ay nako, kaya nga ginawa ng paraan yan ni Yorme. Tapos ngayon, pina-online para doon na ipapadaan yung ayuda. Anyway, mahaba pa po yan, hindi na ho natin tutuloyan. Ito lang, may papakita lamang po ako sa inyo dito, yung regarding doon, kasi dito suplak talaga si Mayor Hani Lacuna dito Yung regarding doon sa issue ng utang. Okay, pakinggan nyo, ito yung sagot ni Yorme. 90 days, 3 months, pagsarado ng Maynila, pagsarado ng bansa, pagsarado ng mundo, hindi ako umuwi ng bahay ko kahit isang araw. Kaya nga nakikita ninyo, nakashort na ako kasi natatakot ako baka magmuto ng tao. Saan ako nangutang? Yan ang tanongin natin. Kay Lusutan? Sa Metro ba? Hindi, saan ako nangutang? Sa gobyerno. Sino may-ari ng Land Bank? Gobyerno. Sino may-ari ng DBP? Gobyerno. Ito po ang gobyerno. Ipumuestra ko po sa inyo. Ito po ang gobyerno. Dalawang bulsa. National government. Local government. Inilipat ko lang yung pera dito sa local government. Pero isang gobyerno pa rin. Tama ba? Galit sila ngayon. Masama daw yung ginawa ko. Mali daw yung ginawa ko. Naintindihan niyo yun? Diba? Nangutang. Kasi nga dun sa pandemya yan, ginamit yan. Yung mga gamot, lahat ginamit yan. Pati mga infrastructure, lahat. Diba? Sinabi naman Ang tanong, may masama ho bang mangutang? Mula sa national government, dinala mo sa local government, ibinigay mo sa tao. Masama po ba yun? Ngayon, kapalagin natin, sige na. Pabigyan natin. Ako mali. Mali ako. Di mali din kayo. Kasama ko kayo kumuha nun Gets nyo? Sinasabi kasi nila, mali daw si Yorme sa pag-utang. Sabi naman ni Yorme, di mali din kayo. Bakit? Kasama kayo nun na magkakasama tayo na sa isang gobyerno nung nangutang tayo o mag-agree kayo Tandaan ninyo, hindi naman makakagalaw si Yorme nang walang agreement sa mga councilor niya. Karamihan dyan, nandyan din sa loob ngayon. Tandaan ninyo, lahat ng nanalong councilor, ngayong sa, itong nakaupo ngayon, yan Team Yorme noon. So magkakasama sila. Di ba? Tama ba? Sino ang vice mayor nun? Siya! Sino vice mayor? Siya! Ang majority floor leader, makakusihan. Bakit sila nagagalit ngayon? Mali. Ba't yung inaprobahan ng araw? Mali daw, pero ba't inaprubahan? Kasi inaaprubahan yan sino yung mga nag-aproba? Yung mga nakaupo ngayon. Pero sabi nila mali. Gago pala. Sorry Mali pero inaprubahan nyo. Tandaan ninyo, councilor ang gumagawa niyan. At sino ang pinuno ng councilor? Vice Mayor. Sino Vice Mayor? Si Madam Hani Lacuna. Tapos, mali daw. Di mali din kayo. Bakit ang araw nung pa-join-join pa kayo sa pagbigay ng food box? Kasi sumasali pa daw sila sa pamimigay ng food packs. Enjoy na enjoy, ngayon mali na. Wow! Hangin. Hindi, ako naman yun na yung akin. Kung yun yung mali, pagpapayaran ko yun sa taong bayan. Pero matapos ang ilo ko, kahit sa oras na gabi, makapaglalakad ako, basta ang importante, katulad na sinabi ko kanina. Buhay tayo natin, nakaraos tayo. Buho pa. Kaya dapat ang sabihin na lang nila, anong ginawa nila sa 3 taon. Yun na lang. Mag-report ka sa taong bayan. Ayun na, tama, di ba? Ang daming kuskus balukos nitong Mayor Hani Lacuna to. Yun na lang ang tanong Tama na kasi, madam, kung isisisi nyo yung utang, kayo nakasama nun ni Yorme. Kayong vice mayor nun, kayong pinuno ng councilor nun. Kayo ang isa sa mga nag-aproba nun, o kayo ang pinuno ng nag-aproba nun. Tapos mali na ngayon. Kalukuhan.
Ang tama yung sabi ni Yorme, ang itanong natin ngayon, anong ginawa ninyo nitong huling tatlong taon? Sa pamumuno mo, Madam Hani Lacuna, anong ginawa mo? Sagot. Sagot! Di ba? Itigil na po natin yung pagbibintang sa nakaraan. Sagot. Anong nagawa mo? Di ba? Anong sagot niya? Ayuda. Palakpakan. Kaya iiwan ko sa inyo, mga taga Maynila. Ano ang gusto ninyo? Team ayuda? Gobyernong ayuda? O gobyernong magbibigay sa inyo ng dignidad, magbibigay sa inyo ng magandang plano, gobyernong maninilbihan para umayos ang buhay ninyo dyan sa Maynila? Doon tayo sa Team Yorme. At hindi kaya ni Yorme mag-isa yan. Kailangan niya ng Vice Mayor. Si Madam Atienza. Di ba? Kailangan niya yan. At hindi rin kaya ni Atienza yan. Kasi siya mamumuno ng councilor Kung wala yung mga councilor na kasama ni Yorme, kaya pag bumoto tayo, iboto natin buong Team Yorme. Yorme's Choice. Di ba? Sa District 3, yung cookie ni Mocha, number 1 dapat yan. Ay, mali. Di, totoo, di ba? Number 1 dapat natin yan, yung mga councilor. Di ba, yung councilor ng iba pang mga distrito, iboto na. Kasi, tandaan ninyo, pag kami inayos na katulad niya, pagdidesisyon sa mga utang, pagdidesisyon sa mga proyekto, councilor yan Tapos, ang pinaka parang speaker of the house nila dyan, yung vice mayor. So, hindi kakayanin lang ni Yorme. Kailangan niya ng mga councilor at kailangan niya yung vice mayor. At maging yung congressman para makapaghatid ng mga proyektong maaayos dyan. At sigurado naman kayo, mapapakinabangan ng mga taga Maynila. Pero pag ang binoto ninyo, hindi straight Yorme, mahihirapan kasi sigurado ko yung mga asungot dyan, panay ang kontra. Pag ang binoto niyo, yung mga congressman ni Mayor Hani Lacuna, sigurado ko, ang gagawin niyan, kokontrahin, hindi kukuha ng proyekto, walang project, walang bondo, walang mahihirapan ngayon si Yorme. Pero huwag kayong mag-alala, hindi naman maninisi si Yorme. Hindi niya ugali manisi. Visionary yan si Yorme. Pero gayon pa man, kung gusto nyo ng bilis kilos, straight Yorme's Choice tayo sa lahat. Okay? So maraming salamat po. God bless everyone. Ako po si Banat Bay.